Ah, Ayan, tabayanan natin. Tawag-tawag pa muna tayo. Gusto natin malaman naman yung tungkol sa pangyayari dyan sa ICC, mga development, syempre nito pong iba na abogado ni dating abogado. Pangulong Duterte. Tapos sino kaya susunod kay Senator Bato de la Rosa? Ayan, ang aabangan. Kasi diba may mga nabanggit na dati pa si Attorney Cristina Conti sa listahan. Di ba? Tingnan natin ngayon. Andito na si Atty. Conti, ICC Assistant to Counsel. Legal counsel ng mga biktima ng extrajudicial killings. Good morning po, Atty. Conti. Good Igan at Connie morning uli. po. Magandang umaga. Ayan na, ang Pwede warrant bang- of arrest. Pwede bang malaman sino susunod? Well, kung dun sa order, ang susunod po ay si Vicente Danao. So 1 to 8 yung listahan. Una si wala na. Bato de la Rosa doon na co-perpetrator sa crimes against humanity ni Duterte. Sunod-sunod po yan. Sino sunod kay Danao? Parang alamin natin si Danao kung nasan. Tingnan nga natin para mali. Sige, sino ba yung mga Parang nandiyan si pa? Albayalde at or Cascolan. Kaya lang si Wala Cascolan. po na ay eh. nawala na. Oo. Si Albayalde po. Tapos, Ika ha? Ah, Sige. kasi itong nakikita natin kay Senator Bato, yan din yung ine-expect natin sa iba pang co-perpetrators. Tama, attorney? In a sense, oo. Kasi Diba? ang mangyayari dito talaga ay gagawin ng ICC ay hanapin yung mga most responsible for crimes against humanity. yung nag-execute nung utos. Oo. Oo. At kapag sinabing kumbaga most responsible, hindi naman isa lang yan. Pwedeng isang buong grupo. Mukhang ang itsura nga kasi nito ay merong criminal enterprise. Kumbaga may isang criminal gang, may grupo na mga nag-utos na ganito ang gawin. Apo. Kaya Pero doon di ba- pumapasok. Di ba November pa natin pinag-uusapan itong warrant to? Parang sinabi ni na-announce Secretary ni Boying Ombudsman, Remulla. oo. Tapos itinanggi ng ICC. Tapos Totoo nitong pala, weekend, oo. pumutok na rin yan. Itinanggi na naman ng ICC. Pero so, kahapon, sinabi nila, kinumpirma na nila. kinumpirma na November talaga. Yung no? parang pinabuksan na yung sealed Yes. na warrant. So, paliwanag lang po nung yung Bakit prosesong ganun pala? ganun. Oo. Oo. So, ang sinabi ng ICC kahapon, hindi nila technically itinanggi per se. Ang sinabi nila ay walang public warrant kay Duterte. Okay. Kaya, Ay, kay Bato. kahapon din. Ah, ah. Kay Bato, Kay sorry. Bato. Kaya, kumbaga sa paliwanag din natin, pwedeng mangyari talaga ay walang for public consumption na warrant. At talagang ito ay para lamang sa kanilang appreciation, need to know basis. Dahil hindi naman tayo mag-enforce ng warrant. Wala tayong role sa pag-enforce ng warrant. At siguro ngayon nakita ng ICC na maganda nga namang ipakita natin sa publiko dahil posibleng may role. At dito ko nakikita na public pressure sa isang sitting senator, sa isang ibinoto ng publiko. Ipakita natin na ang pagboto natin sa kanya ay may hangganan. Hindi ka binoto para gumawa ng krimen o para kanlungin ka sa mga krimen ginawa mo dati. Yung public warrant, may ano kasi yun may kumbaga parang may timpla. Sabihin na natin may political na objective yan. Naging publiko po ang mga warrant laban kay Netanyahu, laban kay Putin. Dahil sa paliwanag na rin ng prosecutor si Karim Khan noon, ito ay paraan ng deterrence o pagpigil sa mga dagdag na krimen. Ongoing kasi hanggang ngayon pa Nakaupo pa yung sila. gera, tsaka ongoing yung conflict. Yes. Si Putin, sa totoo lang, ang warrant niya is hindi specifically for war crimes na yung bombahan, kundi for the illegal transport or relocation of orphans or children during the war from Ukraine, dinadala daw ng Russia. Parang sabi namin, ang liit nito. Or isa lamang ito sa maraming mga akto. Sabi nga ng prosecutor, ito ay for deterrence para hindi na gumawa ng patuloy na krimen. Dito, ang isang nakikita ko na lang na pagtansya ay una, para mapigilan ng disinformation. Ay public na natin. Total, ang dami nang umuusyoso eh. Oo nga. And pangalawa, para rin makita ng publiko na itong taong ito, kumpirmahin na itong taong ito ay suspect sa mga krimen na katulad din ng kay Duterte. Okay. Pero ano yung explanation ba't yung kay Senator Bato de la Rosa ay concealed yung warrant niya?
concealed din or secret din po naman ang warrant ni Duterte nung panimula. Opo, pareho nga po. As compared to kina Putin, yung ganyan. Bakit sa kanila particular, parang secret ang ang warrant? Sa totoo, by default, ang application po ng warrant ay secret. Secret default. Yan yung bagong patakaran nila. Huwag mo munang i-announce. Pag na-issue ang warrant, titimplahin ng judges kung i-announce ba o isi-secret lang. Pero mostly, regularly, usually, secret yung warrant. That is to ensure the enforcement. So nakasama pala yung announcement dati ni Ombudsman Remulla noong November. Kasi nagtago ka agad, 'di ba? Si Senator Bato ngayon lang nagpakita kahapon lang. Yun ang iniiwasan makatago. Oo, 'di ba? Mali Tama yung kayo dyan. mali yung kanyang. Na-excite si Secretary. So hindi talaga dapat pala in-announce to begin with. Yun yung parang in a perfect world, hindi in-announce, in-enforce, saka na lang ipinakita or in-unseal after na ma-issue yung warrant. Katulad ng nangyari kay Duterte. Bakit may Walang hawak advance notice. Ba't may hawak si Senador Trillanes? Kinuha Di ba daw niya dapat- galing NBI. Pero dapat ito sa mga proper authorities lang, Attorney Conte, di ba? Sa totoo, hindi. Hindi? Dahil nga, depende yan, yung Okay. warrant of arrest ay bagaman secret, nakalagay dyan, available only to the prosecution, pinapadaan yan sa Philippine government. Kaya sinasabi ko lagi, ang kayang mag-confirm yan, ICC lang or yung gobyernong pinagbigyan. Kung nakakuha si Senator Trillanes dyan doon sa gobyernong pinagbigyan sa Pilipinas, as a former senator, as a former government official, and a former soldier, siguro nabigyan siya. At Pero- saka siya din ho ang nag-file, 'di ba? So may ano ba 'yon? May weight ba yung siya din kasi yung nag-file po nitong kaso sa crimes against humanity for Duterte and yung mga sinasabing co-perpetrators niya? Mas hindi pa yon, mas siguro yung connection niya sa gobyerno. I see. Kasi Okay. kami rin naman, yung mga biktima, nag-file, hindi naman po, Nakuha. again, hindi naman po sa ganoong proseso inalabas yung warrant. Nakalagay nga dun sa kopya niya, secret, ex parte, available only to the prosecution. Right. Kaya, ngayon paglilinaw, dahil po sa Philippine government, nakuha niya ito. Opo. Okay. At ngayong kumpirmado na yung warrant of arrest ni Senator Bato. Araw na lang bibilangin natin dito. At Sana magre-reunion nga oras lang. Oras lang, magre-reunion na sila. Oo nga po kasi litong-lito kami nung una kung paniniwalaan mo siya, ready to go na siya na sumama doon sa dahig. Kulang na lang daw, dadala daw siyang wig. Pero parang ngayon, parang nabahag nga ang buntot. Kaya kami rin, di namin maintindihan. Pero kung sa amin, kailangan mahuli siya. At ang iniiwasan na lang talaga ay isang non-laban scenario. Sana naman hindi niya gawin yon. Yan yung pinaka-nightmare para sa amin na naging biktima ng ginawa nila dati. Huhulihin daw, pero yung pala isi-set up. Sana hindi po yan mangyari. Sana walang ganyang ipanawagan si Bato de la Rosa. Kasi si Duterte noon, walang pahuhuli ng buhay. Harapin na lang po niya yung kaso. Kung ako nga sa kanya, ay to stand to his word and in a fashion dignifying his position as a senator. Harapin niya yung kaso at tingnan niya kung papaano pa siya magtratrabaho bilang senador ng mga Pilipino, hindi senador o alalay ng mga Duterte lamang. Paano pa siya makakapagsilbi sa atin kahit nakakulong? Ay, kanina sabi ni Dean, sabi niya para bang pwede nga daw to testify din si Senator Bato de la Rosa, no? Akuin niya para kung gusto niyang isalba daw si Duterte. What are your thoughts on that? Pwede. Actually, nakikita namin yung ganung linyahan doon sa strategiya. Strategiya ni Duterte. Sabi niya, di ba, nung February, sinabi ko itong mga statement ito, pero hindi ko naman alam na magkakatotoo, napapatay yung pulis. So, sino ang nakarinig at gumawa ng patayan? Yung pulis. At kanino yun? Who they all answer to? The chief. Kaya parang sabi, naku, laglagan ba ito? O ano? Kasi parang dinidistansya ni Duterte yung sarili niya dun sa organized hierarchy. So, Wala akong kontrol sa kapulisan. Ewan ko ba kung bakit nila sinunod yung kill. Oo. Kaya pwede, pero again,
unahan ko na po, hindi po ito magsisilbi na parang state witness. Titignan Na- pa may- rin. Didiin pa rin, pero siguro gagaan yung sentensya. Katulad po nung, kung babalikan natin sa corruption, di ba? Oo. Yung mga diskaya, Oo. hindi sila libreng-libre dahil ang tindi naman ang kasalanan nila. Oo. Kaya, hindi po siya makakawala sa pananagutan kung aaminin niya, pero baka gumaan yung sentensya. So dead end na si Senator Bato rito. Hindi ko naman masabing dead end. Kung ako sa kanya, I will go down fighting in the courts. In the court. So, Okay. inaabangan po namin yung sa Supreme Court. Kasi hindi ko pa nakita yung buong manifestation. Para po paglilinaw, yung manifestation kasi, parang pahayag lang yun eh. Okay. Kumpara sa motion. Mhm. Kaya nalilito ako kung may magagawa ba. Una, kung may hiniling ba sila sa Supreme Court. Oo. Pero ang tingin ko kasi wala nang kayang gawin yung Supreme Court. Ang inaabangan ko ay pagsasalita ng Supreme Court na may hangganan ng kanilang kapangyarihan at hindi nila kayang iwaksi o i-revoke ang warrant of arrest ng ICC. Yun ang Okay. malinaw. Okay. Attorney Conti, Thank you maraming po. salamat. Thank As you. usual, ingat ka. Salamat, ingat po. Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel.